opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Humanda na sa mga malalaking balita, trending viral, pinag-uusapan sa buong Pilipinas at buong mundo. Ronda Pilipinas Headlines. Narito na ang mga headlines sa Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Senator Alan Peter Cayetano posibleng idawit sa kaso ni dating Pangulong Duterte sa ICC ayon sa kampo ng mga drug war victim. Ronda Pilipinas. Suspensyon ng proklamasyon ni Mayor Marcy Teodoro bilang nanalong kongresista sa Marikina, inalis na ng COMELEC. Ronda Pilipinas. El Nido Palawan na may meligrong ipasara sa loob ng kalahating taon. Ronda Pilipinas. Sa ibayong dagat, 11 patay sa gitna ng gang war sa Mexico. Ronda Pilipinas. Sa sports, Alex Iyala pasok na sa quarterfinals matapos magretiro di Ostapenko dahil sa injury. Ronda Pilipinas. It's almost payday weekend, pero makakaapekto nga ba sa inyong weekend plans? Lalo na yung mga magja-Japanese restaurant dyan, ang kasalukuyang binabantay ang bagyo. Alamin sa live weather report ni Gia Rafael. Ronda Pilipinas. Si Mama Ricky Reyes at si Mama Rene Salud hindi pabor sa same-sex marriage. Ronda Pilipinas. Kasambahay na pinagmalupitan po ng amo. Nako, bawal ito. Ronda Pilipinas. Totoo nga ba na minsan ang pinaka-charming na tao, wag mo na ulitin Daryl, ay may pinakatagong galit o kasamaan mamaya? Let's prove it. Ronda Pilipinas. At LRT Line 2, naglibreng sakay daw ng 2 araw. Ito ba ay fact or fake mamaya? Alamin. Ronda Pilipinas. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Asa blue short na yan. Ato na yung song ko, nakalimutan ko yung black kong coat. Oy, Daryl, bakit naman Blackpink in your area ang iyong iyong opening song ngayong morning? Ayun, biglang nawala yung tenga ko. Isa lang po ang ibig sabihin niyan. Kaya Blackpink kasi nag-announce sila na sila ay magkakaroon daw nito yung Deadline World Tour na kanilang World Tour na gagawin ang mga members po ng Blackpink. Kung hindi ako nagkakamali, mayroong dadalhin nila yung kanilang Deadline World Tour sa Philippine Arena ngayong buwan po ng ngayong taon sa buwan ng Nobyembre. Kaya panigurado yung mga panay na kalimutan, ano ba tawag sa fans ng Blackpink? Di ba may mga, kasi sa BTS, Army. Tama ka, di ba? Army yon yung tawag sa fans ng BTS. Hindi ko alam po yung tawag sa fans ng Blackpink
Alam ko na mga katulad ko, mahilig mag-paint. Pero abangan nyo yun sa mga social media accounts na mga nagko-concert diyan na makikita ninyo, lalo na sa mga fans ng Blackpink na gustong-gustong manood ng kanilang konserto. Sa isang banda, may good news. Sa isang banda, kanina kung kayo ay nakatutok pa kanina sa aming madaling araw sa Pinoy Gising, gustong-gusto ko kasing malaman kung ano na nga ba talaga ang mangyayari at ano ang kahihinatnan ng giyera na nangyayari sa pagitan po ng Israel at ng Iran. Dahil namamagitan na po, kung tutusin, parang may kinampihan niya, lumalabas, na parang may kinampihan po ang Estados Unidos dito. Pero sinabi naman ni President Trump has said that we will have a ceasefire, like they said, Iran and Israel, with a ceasefire that we're going to go through. Pero ako ay nagpasuyo kanina sa ating mga kasamahan sa newsroom na gusto kong kumausap mamaya ng geopolitical expert para gusto ko lang kasi malinawan yung mga regular na mamamayan na ano bang kinalaman sa amin itong nangyayaring gera at anong kahihinatnan natin. Like for example, today, yung mga motorista, alam ko, sumakit na panigurado ang ulo ninyo dahil nagtaas na naman ang presyo ng produkto petrolyo. Pero may bali-balita nga daw na hindi pa sure pero posible ang rollback sa darating sa susunod na linggo. Pero ang tanong, ang laki ng itinaas ninyo, napakaliit ng iyong ini-rollback. At gaya nga na sinasabi namin ni Maine Barreto kaninang umaga, ang sisti po dyan, bumagsak na yung presyo sa family, sa pangdaigdigang merkado. What will happen next? Baka mamaya mabigyan naman tayo ng insight nitong eksperto kung dating makakagilap mamaya sa ikalawang bahagi ng ating programa. Pero for now, yung mga lalabas, magdala kayo ng inyong mga payan dahil dito sa Metro Manila, mukhang nangungulimlim at hindi maganda magiging lagay ng panahon Tignan natin kung sasagutin ng babaeng mahilig sa Japanese restaurant mamaya kung ano ang kahihinatnan ng ating panahon sa araw na ito ng Thursday. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Kayo po ay nakikinig na sa Ronda Pilipinas. Live na po tayo sa DWIC 882 Metro and Mega Manila. News nationwide po yan sa DWIC News FM regional stations. Sa RTN Radyo Ronda, magandang morning po sa inyo. At sa ginagawang Radyo Kalima TV sa DWIC News TV at Aliw Channel 23. Dire-diretso tayo sa ating balitaan ngayong Thursday. Isang araw na lang, karamihan na, isasahod na. So, makakasama niyo po muna hanggang 11 in the morning sa ngalan ni Dennis. Kaya kasi yung nagtigyan ng ganito. Let's eat this love! Sa ngalan po ni Dennis Atenor Jr., ako po si Taro Justin. Ronda Pilipinas. 13 minuto na po makalipas ang alas 10 ng morning. Sa detalye, lumutang ang pangalan ni Senator Alan Peter Cayetano bilang isa sa mga posibleng maging kapwa-akusado ni dating Pangulong Duterte sa kinakaharap nitong kaso sa International Criminal Court o ICC. Ito ang kinumpirma mismo ni Attorney Cristina Conti, Assistant to Counsel sa ICC at abogado ng mga biktima ng war on drugs. Bukod kay Cayetano, naniniwala po si Conti na maaaring isyuhan din ng warrant of arrest si Senator Ronald Bato de la Rosa at 4 pang dating matataas na police officials. Malimit mabanggit itong si Senator Bato de la Rosa. In fact, dito sa mga huling mga dokumento, nandiyan na naman yung pangalan niya kasama na Senator Alan Cayetano na bilang mga associates niya. So si Bato, dahil chief siya dati ng police, PNP, at meron pang 4 na binabanggit na police na di umano ma-issuehan daw ng warrant of arrest. Sa kabila nito, wala pang inihahaing kaso laban kay Senador Cayetano dahil nabanggit pa lamang ito sa information ng kaso. Magugunita pong inihayag ni dating Senador Leila de Lima na dapat isama si Cayetano sa mga dapat isyuhan ng warrant of arrest ng ICC dahil sa pag-uudyok nito kay Duterte na ipagpatuloy ang gera kontra droga. Oo, pero nabanggit ito bilang kasaysayan. Okay? Nabanggit ang pangalan niya, pero syempre nagmo-monitor din kami ng sino mga cast of characters natin dyan. Napakinggan po ninyo ang tinig ni Attorney Cristina Conti, Assistant to Counsel ng International Criminal Court sa panayam ng DWIC. Ronda Pilipinas. Samantala, ipinawalang bisa na ng Commission on Elections o COMELEC ang suspensyon sa pagproklama kay outgoing Marikina Mayor Marcy Teodoro bilang bagong kinatawan ng 1st District ng lungsod. Ayon sa resolusyon ng COMELEC, isinantabi na ang reklamo laban kay Teodoro dahil napatunayang nakatira siya sa unang distrito ng Marikina na kanyang tinakbuhan noong nakaraang halalan. Dahil dito, pinayagan na po ng kagawaran ng komisyon na umupo si Representative-elect Teodoro bilang kongresista sa darating na 20th Congress sa katapusan ng buwan. Ronda Pilipinas. 15 minutos na po makalipas ang alas 10 ng morning. Tanggap muna tayo ng isang report.
Panukalang ibalik ang regulatory powers ng NFA, suportado ng Administrasyong Marcos. Detalye mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Pursigido ang pamahalaan na may sulong ang panukalang may balik ang regulatory mandate ng National Food Authority. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni NFA Administrator Larry Lacson na sakaling may sa batas ang bill, muli silang mabibigyan ng otorisasyon sa paglilisensya at pagre-rehistro sa lahat ng mga players sa industriya ng pagbibigas. May babalik din niya ang market intervention functions ng NFA at mabibigyan sila ng kapangyarihan para isanksyon o magpataw ng parusa sa mga player na lalabag sa mga regulasyon at ipasara kung kinakailangan kapag napatunayang lumalabag ang mga ito sa umiiral na batas. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Las, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Nangungulimlem, ano nga bang dahilan at ano bang dapat asahan sa maghapon hanggang siguro sa araw na ng linggo? Alamin natin sa ating live weather report. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Alamin na natin kung masarap magtempura at chicken nuggets mula kay Gia Rafael. Ito na totoo lang, weather na ako talaga. Ayan ha, ang Totoo ganda na ng pasok mo kaninang 9:30 ng umaga. Totoo na to, weather na to talaga. Di Sure na ka to na ba catch- dyan? Oo. Sure ka na Ay, talaga? na-sure na to. Hindi na catch up yan ha. Kasi gusto ko talaga na, ako pa rin yung sinisisi niya kanina kung bakit na-distract daw siya. Ang aga-aga. Wala naman ako dun eh, wala ako dun. Ang bait- wala ka dun, andun ka lang. Kusang ang bait- tanaw kita. Hindi, mabait ako. Ah? Mabait ako. Oo. Kamukha ko nga doon si Atty. Gadon, sabi ni Anton eh. Atty. Gadon, Secretary Gadon, good morning, good morning. Ako Si Sir Ton pwede So, sabi. may disclaimer. O siya, mag-weather ka na! Ito na, tingnan natin kung baka pag Japanese restaurant ako ngayong weekend. Ikaw talaga. Lalo na payday pa naman. Nagsosolo ka na naman ha. Talaga. Sige, tuloy mo na. Ano Eto na. mangyari? Oh, Oh, may bagyo. may bagyo sa Pero, Samar. nasa labas pa rin naman siya ng par. Doon nga siya nabuo, di ba? Nung isang gabi. Pero ito, huling namataan nga ito sa layong 1,060 kilometers sa west of extreme northern Luzon na may lakas ng hangin na 45 kilometers per hour at pagbugso na abot ng 55 kilometers per hour. Pero bukod dyan, meron ding habagat na nasa may western section ng central at southern Luzon. Pati na rin sa may eastern section ng Mindanao, may ITCZ na umiiral ngayong araw. Kaya expect ninyo na maaaring magdala ng pag-ulan ang mga ito sa mga nasabing lugar. Samantala sa ating TC threat potential, merong TCLV1 na maaaring mabuo sa eastern boundaries ng Tropical Cyclone Advisory Domain at ng Philippine Area of Responsibility. Pero mababa po ang tsansa nito na maging isang tropical cyclone hanggang pagdating ng week to July 2 to July 8. Pero ito ay inaasahang tutungo naman sa northern Luzon. Pero dito naman tayo sa my 3-day weather outlook para sa mga lalabas this weekend. Metro Manila for Friday and ayan. Ano ay, meron? puro Sige. pala kulog at kidlat to. Ulog at kidlat na, parang For ganun. 3 days straight. Ayan. Puro pagkulog at ang realistic ng tunog. Hindi Tapos ang kasi- kulimlim dito. Ganito yan tuturuan kita on air Yung Sabado mo, yung mahinang kulog at kidlat kasi may araw. Pag thunderstorms lang yan, yan ay malalakas na kulog at kidlat. Alam mo na ha, alam mo na. Tunay na tunay yung tunog, nakakainis. Alam mo na. Very good. Go. Tipong nakakakabang marinig sa labas. Asahan po ang mga kulog at kidlat on Friday and Sunday. Pero ang inyo pong Saturday, may kasama pa itong pag-ulan. Pero asahan din naman na pwedeng may possibility na umaraw din with 26 to 32 degrees Celsius. Metro Cebu, ganun din. Pagkulog at pagkidlat na may kasamang ulan na posibleng umaraw-araw din naman on Friday. Pero ang inyong Sabado at Linggo ay maasahan na po ang mga pagkulog at pagkidlat. 25 to 32 degrees Celsius naman. Dito sa Metro Davao, cloudy skies po tayo for on Friday, tomorrow. Pero ang inyong pong Saturday and Sunday, asahan din po ang mga ulan na may kasamang kulog at pagkidlat. Pero pwede rin naman siyang umaraw na may possibility pa rin naman. 25 to 32 degrees Celsius naman ang magiging temperatura. Samantala, sumikat pang araw kayo ng 5:29 a.m. at asahan ng paglubog mamayang 6:29 p.m. At yan po muna aking latest weather report, whether you like it or not. Ako po si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.
Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not. DWIZ Weather Report. Ronda Pilipinas. Pwede niya nang ikasa ang kanyang tempura at katsudon. Tuloy-tuloy ang balita sa impormasyon sa Ronda Pilipinas. Namimiligrong ipasara sa loob ng 6 na buwan ang El Nido Palawan kung hindi magkakaroon ng solusyon ang mga business establishments at lokal na pamahalaan na linisin ng tubig sa bayan. Ito'y makaraang tumaas muli ang level ng coliform bacteria sa tubig sa El Nido na nagmumula sa mga dumi ng tao o hayop na itinuturong sanhi ng pagtaas na diarrhea cases sa nasabing lugar. Ayon kay Provincial Environment and Natural Resources o PENRO Officer Felizarde Cayatok, isang kahihiyan hindi lang sa Palawan kundi sa buong bansa kung hindi malulutas sa matagal ng problema sa tubig sa El Nido. Samantala, pinalaga naman ni El Nido Chamber of Commerce Chairman Emeritus Leonides Echage ang desisyon ng PENRO, pero maaari namang panagutin lamang ang mga establishmento na hindi sumusunod sa regulasyon pagdating po sa water sanitation. Ronda Pilipinas. Handa naman po ang mga incumbent at incoming senators na magsumite ng panukalang batas at resolusyon na sa nalalapit na pagpasok ng 20th Congress sa Hunyo at 30, next Monday na po iyan. Ayon kay Senator Sherman Gatchalian, una niya pong isusumite ang resolusyon na nagsusulong ng magsasagawa ng pagdinig ang Senado para masuri ang epekto sa ating ekonomiya ng hidwaan sa pagitan ng Israel at Iran. Sina Senator Juan Miguel Zubiri at Risa Hontiveros naman ay nangako na uunahin ng panukalang dagdag sahod para sa mga manggagawa sa pribadong sektor. Muli namang ihahain ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada ang panukalang batas na nagsusulong na alisin na ang senior high school, habang pagtutuunan naman ng pansin ni Senator Vicente Tito Soto III ang panukalang batas na magpapahusay sa lagay ng ating ekonomiya tulad ng Freedom of Information Bill. Samantala, una namang isusulong ni incoming Senator Panfilo Lacson ang panukalang batas na naglalayong i-integrate ang iba't ibang uri ng ayuda sa ilalim ng Pantawid Pamilyang Pilipino o 4Ps program. Magugunita namang karaniwang nag-uunahan ng mga senador para maging una sa listahan ang maisusumite nilang panukalang batas. Ronda Pilipinas. 23 minutos makalipas ang 10 o'clock in the morning. Tanggap po tayo ng isang Yahoy na report! Pag-itemize sa presyo ng kada litro ng langis inihirit bago ang panukalang buwagin ang Oil Deregulation Law. Report mula kay Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Bago pag-usapan ang panukalang abolition ng Oil Deregulation Law, kailangan muna ang unbundling o pag-itemize sa presyo ng langisa. Ito ayon kay Senator Amy Marcos ay para makita natin kung magkano talaga ang presyo ng gasolina kada litro, magkano ang puhunan, ang buwis at ang tubo ng mga kumpanya na langisa. Sa ganitong paraan ay masurian niya kung katanggap-tanggap ang presyo ng kada litro ng langis sa bansa. Gate ni Senator Marcos, marami ang nagrereklamo na kapag magtataas ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado, agad na nagtataas ang presyo ng produktong petrolyo sa bansa. Pero kapag bumaba ang presyo nito sa world market, ang bagal at karampot ang iniro-rollback sa presyo na langis, bagay na hindi naman anya ito katanggap-tanggap o hindi tama ang ganitong kalakaran. Samantala, sinabi ni Senator Marcos na sa 19th Congress ay naghain na siya ng panukalang batas na naglalayong bigyan ng kapangyarihan ng Pangulo para isuspinde ang pagpapataw ng 12% value-added tax sa langisa. Kaya suportado niya ang mga panukala na limitahan ng buwis sa mga produktong petrolyo, lalo pa ngayon sunod-sunod ang pagtaas ng presyo nito. O narito nanawagan ng transport sector na i-abolish ang Oil Deregulation Law at isuspinde muna ang VAT at excise tax sa langis sa harap ng sunod-sunod na big-time rollback, big-time oil price hike dulot ng tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa Impila Metodong Lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Samantala, isa pa pong report. Pagpapaliban ng investigasyon ng Ombudsman kay VP Sara, ipinanawagan ng Kamara. Narito si Patrol 30, Jelly Mendez.
Umapela ang tagapagsalita ng House Prosecution Panel sa Office of the Ombudsman na ipagpaliban ang anumang aksyon o investigasyon kaugnay sa mga aligasyong ibinabato laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Impeachment Spokesperson Attorney Antonio Bucoy, kailangan mauna ang impeachment trial sa Senado bago ang gagawing hakbang ng Ombudsman. Anya magiging premature o wala sa tamang panahon kung kikilos ngayon ang Ombudsman habang nagpapatuloy pa ang proseso ng impeachment. Itinuturing na primordial consideration ni Attorney Bucoy ang impeachment proceedings na pinakamataas na antas at pangunahing paraan para panagutin ang mga matataas na opisyal ng gobyerno. Tinukoy ni Bucoy ang Republic Act 6770 o ang Ombudsman Act of 1989 na nagtatakda na hindi saklaw ng Ombudsman ang mga impeachable official. Binigyan din ni Atty. Bucoy ang kahalagahan ng impeachment trial hindi lamang para igalang proseso ng mga institusyon, kundi upang matiyak na ang pananagutan ay makakamit sa pamamagitan ng mekanismong nakasaad sa saligang batas. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang paghahanda ng House Prosecution Panel para sa pre-trial at trial proceedings kaugnay ng impeachment case ni VP Sara. Kasunod na rin ang paghahain niya ng answer ad cautelam sa Senado na tumatayo namang impeachment court. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa Impilang May Todong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Yon, bago tayo dumako sa iba pang detalye ng ating mga balita, minarapat ko po na ako'y kumausap dahil gusto ko rin po maunawaan kung ano na nga ba una ang nangyayari sa pagitan ng Israel at ng Iran. Ano ba ang magiging impact nito bukod sa tumataas yung presyo ng produktong petrolyo? Nasaan na nga ba to? Ano na nga ba yung mga posibleng mangyari? At ano yung magiging role ng mga neighboring, hindi lang neighboring countries, kundi pati na rin ng mga kaalyado ng mga nasabing bansa sa nangyayaring gulo o conflict dyan po sa may gitnang silangan. Nasa linya ng ating komunikasyon, via Zoom pala, si Professor Renato De Castro, isang international policy expert. Prof. De Castro, magandang araw. Daryl Justin po live sa DWIZ Aliw Channel 23. Magandang umaga sa iyo, Darren. Kamusta ka? Ayun, Prof, okay lang po. Sana kayo okay din po. Looking good naman kayo ngayon, Prof, this morning. Thank you po sa pagpapa-unlock, Prof. Ayan po. Good morning. Prof, ako po kasi isa ako sa mga gusto malinawan na sa ngayon po ba, Prof, ano na po ba ang estado ng gulo na nangyayari sa Middle East? Mas partikular po sa Israel at Iran. Dahil ang dami na pong naglalabasan na kaliwat kanan ng mga impormasyon o detalye o mga kuro-kuro, so to say, sa mga nangyayari po ngayon sa Israel, lalo na sa Israel at Iran. Ano na po ba ang pinaka-latest at are we seeing, medyo diretso na, are we seeing an end to this anytime soon? Well, ang sabi ni Donald Trump, no, nung nag-announce si Donald Trump sa NATO summit, I think kahapon lang, may ceasefire. Nag-hold yung ceasefire between Iran and Israel. At sinabi rin niya na babalik na sa negotiating table ang Iran. Makikipag-usap na sa Estados Unidos hinggil doon sa pinaka-issue. Kumbaga, ito yung punot dulo ng gulo dito sa Middle East, yung nuclear weapons program ng Iran. No, ayan naman, ayan ang binomba ng Israel initially, then of course sinundan ng mga Amerikano. Yes. So ngayon, sabi ng nagkaroon na ng kasunduan ng Iran at Israel, natigil putukan muna sila at sin-announce na rin ng Iran na babalik na siya sa negotiation. Ngayon, Prof, ako gusto ko po bumaba na ang presyo ng langis. Bumaba na, no? After nung nagpalipad ng missile ang Iran sa Qatar, pero bago siya nagpalipad ng mga missiles, minorningan niya ang Qatar. Sabi niya, magpapalipad ako ng mga missiles. Indikasyon to na kumbaga, nagtataas na ng puting bandila ang Iran. Although nandun yung kanilang presidente, yung kanilang leader, no, pumunta ng China at yung foreign minister niya pumunta ng Moscow. Pero mula yata sila talagang nakuha mula supposedly sa kanilang mga alyado, ang Ruso at ang China. Ngayon naman, Prof, gusto ko maintindihan ito kasi nung unang na ibinalita ito na nagkakagulo, ang Iran at Israel, silang dalawa lang. In your opinion o sa inyong palagay, Prof, bakit ba na-involve first and foremost ang United States at bigla silang umatake? Hindi, ang pinaka-issue rin talaga ng Amerikano, ayaw niya mag-develop ng nuclear weapons ang Iran. Okay.
No, kasi pag nag-develop ng nuclear weapons ang Iran, ina-announce naman ng Islamic Republic, no? Yes. Gagamitin niya to laban sa Israel, and of course, yung balance of power sa Middle East ma-upset, no? So napapansin mo, tahimik yung mga Arab countries. Katulad ng Egypt, Saudi Arabia, sabihin na natin Jordan, Qatar, United Arab Emirates, Bahrain, tahimik sila. Nanonood lang sila. Kasi ayaw rin nila mag-develop ng nuclear weapon ang Iran. Okay. So ayun yung talagang dalawang issue yan, no? Threat sa Israel, and of course ma-upset yung balance of power sa Middle East pag nag-develop ng nuclear weapons ang Iran. So diyan nakialam ang Amerika. Of course, ang Amerika diyan, ang interest ng Amerika, yung interest nila sa kanilang, although walang formal alliance ang Amerika at Israel, total support naman ang Amerika sa Israel. And pangalawa, of course, yung issue dito, yung balance of power sa Middle East. Okay. Ayun po, Prof. Going naman ngayon sa tanong, kasi ito, baka, hindi ko lang, baka na-foreshadow o na-overshadow na ito noong nangyayaring gera between Israel and Iran. We all know na nagkaroon din naman ng kaguluhan between Israel and other neighboring countries. Yung sa Palestine, nagkaroon na sila ng gulo. Meron na bang naging development dito o meron ba ding matinding kaugnayan ito, Prof? Yung mga gera na kinasangkutan ng Israel in the previous months and in the previous year? Yung binabanggit mo, yung nangyari sa Gaza. Mm-hmm. Yung October 7, no? Yes, Nagkaroon ng atake ang Hamas. Yes. Ang relasyon niyan, of course, yung Hamas, tinutulungan ng Iran. Oh, okay. No? Bago mangyari yung October 7 attack ng Hamas, magkakaroon na sana ng diplomatic relation ang Israel and of course ang Saudi Arabia. No, kung natuloy yan, magkakaroon ng kasunduan ang Israel at yung pinakamalaki at of course pinaka-influential Arab state, ayan ang Saudi Arabia. So pinigilan yan ng Iran sa pag-suporta sa Hamas. So nagkaroon ng gulo ngayon, October 7, pero of course ang nangyari dyan, no, it's a very tragic situation. Yes. Dinurog ng Israel ang of course Hamas at of course in-invade ang Gaza. Later of course, no, tinutukan naman ng Israel at dinurog ng Israel yung isang kumbaga armed group na sinusuportahan din ng Iran, yung Hezbollah. So ayun yung nangyayari ngayon, sitwasyon ngayon, no? Tapos of course, after na dinurog ng Israel, yung Hamas at Hezbollah na may suporta sa Iran, doon niya ngayon tinutukan ng Iran. At nagulat talaga ang Iran, no? Nung talagang airstrikes ng Israel, and of course yung operation mismo ng Mossad sa loob mismo ng Iran na pinatay yung madaming leaders nung Iranian military at of course yung Islamic Revolutionary Guards ng Iran, pati na yung siyam sa 10 nuclear scientists ng Iran. So yun, pinakita rin talaga yung dahas at kapasidad ng Israel para mag-conduct ng surprise attack sa Iran. Okay. Ngayon naman, Prof, now that they're saying na na nasa ceasefire na nga, in-announce na nga daw nito ni US President Donald Trump na nagkasundo yung dalawang bansa na magkaroon ng ceasefire at bumalik sa negotiating table. What do you think is ano po yung sa tingin niyo kinakailangan nilang pag-usapan maigi diyan sa negotiation table para mas makamit nila yung longer at sabihin na natin kahit paano yung mas permanent na peace o mas permanent na ceasefire between these two warring countries? Pinaka-issue naman talaga yung Iranian nuclear arms program. Well, at this point in time, of course, supposed to be na unravel na or dinismantle na ng Israel at Estados Unidos yung uranium enrichment plant ng tatlo sites na binomba lalo na ng Estados Unidos at pinatay ng Israel ng Mossad yung siyam na 10 Iranian nuclear scientists at umalis na rin yung mga nuclear scientists mula sa Ruso at China na tumutulong of course sa Iran sa pag-develop niya ng nuclear weapons. Ngayon pag-uusapan nila siguro unang-una dyan dapat talagang maging malinaw ang Iran kung ano yung purpose niya sa pag-develop niya ng nuclear energy. Kung civilian ba o peaceful to or Iran is planning to develop nuclear weapons. Ayun ang pag-uusapan nila ngayon. Considering na si Iran is, kung di ako nagkakamali, sabi niyo kanina parang hindi sila funded by the US. Funded sila
by countries that are not really that of an ally ng United States. Tama ba ako, Prof? Hindi, of course, ang fund ng Iran galing niya sa langis niya. No, oil producing country ang Iran. Pero yung langis niya ngayon, kasi of course merong embargo yung US tsaka mga Western countries, yung oil niya, ang largest consumer niya ng oil, customer niya ng oil, ang China. Yes. China. O binibili ng China yung oil niya. Kaya talagang supposedly nakakiling siya sa China, pero nakita natin medyo, miski pumunta yung presidente nila, si Khamenei sa Beijing, wala siya talagang nakuhang concrete na tulong. Probably sinabihan rin siya na probably it's time for you to negotiate with Israel and of course return back sa negotiating table with the US regarding doon sa nuclear weapons, yung nuclear energy program niya. At kumbaga, sabihin niya na at pakita niya kung ano ba yung gusto niya, no? Civilian peaceful use of nuclear energy or of course, i-pursue niya yung talaga supposed to be yung allegation na Iran is trying to develop nuclear weapons. Okay. Ngayon naman, ilang katanungan na lang ito, Prof. Now, we all know na this is happening and syempre kahit paano one way or another, apektado tayo. Gaya nga na pinag-usapan ng karamihan is yung sa presyo ng produktong petrolyo. Aside from that, Prof, may nakikita pa ba kayong maaaring maging impact if ever na hindi maging successful ang negotiations between these two countries? I think malaking chances na maging successful kasi talagang of course kumbaga napilay na ng Israel at Estados Unidos yung nuclear weapons program. Okay. So bali talaga igiit pa rin ng Iran na itutuloy niya yung program, pero of course ang malaking dagok talaga sa Iran yung mga nuclear scientists niya unless of course tutulungan siya ng Ruso at China regarding this. But this will take some time, no? Ang long-term implication, in fact, ang tinitignan ng marami, lalo na sa ating region, no, yung capacity and of course willingness ng Trump administration to use force. Pinakita niya ngayon dito sa nangyari sa situation sa Iran, yung capacity and of course willingness of the United States to use force against of course a country that threatens its interests and more importantly, threatens an ally, a very important ally of the United States, which is of course Israel. So ito ngayon ang maaring tinitignan ng Ruso at lalo na ng China. Dito sa ating lugar, no? Of course, meron tayong hidwaan with China over the South China Sea at nandito actually ako sa Taiwan. No, yung balak ng China na supposed to be sakupin ang Taiwan by 2027. So pinanood ngayon ng mga Chino sa Beijing, ito pala si Donald Trump willing and capable to use force if American interest is at stake. So talagang mabigat nga din. Tsaka parang nakikita ko, Prof, na no nonsense lahat ng mga kinikilos dito ni Donald Trump. Pero yung pagiging skeptical, o hindi mas skeptical, pero yung pagiging medyo limited niya magbigay ng information. Like for example, minabasa kong o napanood ako interview online na itong si Donald Trump, pag tinatanong siya ng mga foreign reporters about what are your plans, like for example, yung pag-atake nga, he prefers to say it pag gagawin niya na. Do you think it's a good thing for the United States para mas maging safe ang kilos nila? Of course, if you have to use force, why should you telegram using force? Right? You don't basically telegram your effort to use force because then you use your tactical advantage, which is of course the element of surprise. Right? Yes. Yeah, lalo na yung preparation, lalo na of course yung capacity ng the US. Tingnan nyo lang yung operation na ginawa ng US, yung pinadala niya, yung B-2 bombers niya that came all the way from continental USA na tumawid from the Atlantic going of course to the Middle East. So hindi mo pwede announce yan dahil kasi the Iranian air defense might be waiting. So the best thing for you to do of course is to keep your mouth shut if you have to use force. Di ba? Yes. I agree. I actually agree, Prof, kasi may iba na nagtatanong din with regards to that. Yung kasabihan, di ba? If you carry a big stick, then you have to keep your mouth shut, right? Exactly. Kasi parang malaking joke naman yun ito gagawin namin sa inyo. Bale, naka-ready na yung air rapid system namin, di ba? Tapos biglang, alam pala ninyo, sige, doon kami sa ilalim. Di ba? That's exactly the point. Talaga si Donald Trump, nakita rin natin dito, no? Hindi siya gano'n nag-rely sa mga advisors niya. Yeah. In fact, yung last few months, madami siyang tinanggal doon sa National Security Council niya. At of course ngayon,
wala siyang sitting national security advisor. Oh. Dahil in-appoint niya sa United Nations yung kanyang representative, Waltz, no? Si Marco Rubio is actually handling two positions. Yung State Department and of course the National Security Advisor. Yep. So makikita mo dito yung capacity niya to make a decision by himself. Yung decisiveness niya. So ito yung talagang siguro tinitignan ngayon ni President Xi Jinping at of course ni President Putin. Yung capacity, yung determination, and of course willingness, and of course nandiyan naman palagi yung capability of the United States to use force. Kasi siya yung the only superpower in the world with that military capability. Then of course pinakita ni Donald Trump, I'm willing to use that if the condition is right, if of course American national interest, vital American national interest is at stake. So lesson din to sa atin kung titignan natin, lalo na tayo, may alyasa tayo sa Estados Unidos. Diba? Exactly. Yan nga po. Prof, one last question na lang. Sa inyong pananaw, ilang linggo na lang or araw ang itatagal bago ma-achieve yung total ceasefire between the two countries? Well, nag-hold naman, lalo na pinag-ilita ni Donald Trump yung Israel at Iran, no? Tignan natin. Kasi at the end of the day, no, sa punto ng Israel tsaka Amerika, na-achieve nila na yung goal nila, na-dismantle nila, no? Yes. Yung Iranian nuclear weapons program, sa posisyon naman ng Iran, medyo na, kumbaga, nayanig siya. Yung sa kanyang pag-atake pa lang ng Israel, no? Patay ka agad yung madaming leaders niya sa loob ng kanyang military. No? Tapos of course, tapos nun, yung mga sites niya, talagang yung air defense system niya, dinismantle ng Israel. So kumbaga, wala nang capability ang Iran na mag-retaliate, no? Kung baga yung retaliation niya, finire niya yung mga missiles niya sa Israel, pero mukhang naubusan na siya. So talagang it's really upon the quickness of the conversation sa negotiation table between the two countries with US being there to help out para ma-achieve yon. Tama, di ba, Prof? Tingnan natin. Alam mo naman sa Middle East, hindi mo alam talaga yung sitwasyon dyan. No? Sa bagay. In the last few years, nakakita tayo ng mga surprises. Pinakang una-una yun, minention nga, yung October 7, yung attack ng Hamas. Oh yes, apo. So ang kailangan na lang talaga natin gawin ngayon, magdasal. Yun ang una higit sa lahat ng kailangan. Prof. Renato De Castro, maraming salamat po sa privilege ng inyong time at magandang araw po mula sa DWIZ Aliw 23. Salamat po, Prof. Salamat din. Have a great day. Salamat. Magandang umaga sa ating mga kababayan mula sa Taiwan. Ayun. Maraming salamat at ingat din po kayo. Nakapanayan po natin si Professor Renato De Castro, isang international policy expert. Ronda Pilipinas. Iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ronda Pilipinas ang ating oras. Yahoy! 10 minuto na lamang po bago mag-11 ang morning. Minuto na lamang po bago mag-11 in the morning. Tanggap muna tayo ng isang report. Mentorship at recruitment program para sa mga bagong sundalo ng PAF member, mas palalawakin ng administrasyon. Detalye mula Patrol 13, Gilbert Perdes. Ibinida ng Philippine Air Force na patuloy ang kanilang pagtutok sa pagpapalakas ng mental at emotional resilience ng kanilang mga tauhan sa gitna ng dumaraming hamon sa makabagong panahon. Sa bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni PAF spokesperson Colonel Maria Consuelo Castillo na mahalaga ang continuous education at mentorship program upang mas maihanda mga sundalo hindi lamang sa pisikal na aspeto ng serbisyo kundi na rin pati sa kanilang mental at emotional na kalusugan. Tiniyak din ni Colonel Castillo na tuloy-tuloy ang sinasagawang recruitment ng PAF. Sa katunayan, sinabi ng opisyal na sa unang parte ng taon ay nakapagkasana ng initial recruitment kung saan nakumpleto na ng mga aplikante ang kanilang medical at neuropsychiatric test. Sinasailalim na rin niya mga ito sa basic military orientation training. Dagdag pa ng opisyal, hindi lamang mga piloto ang kailangan ng Air Force kundi bukas din ang kanilang hanay para sa mga ground officers na may kaalaman sa logistics, finance, radar operations at special operations. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa impilang may todong las, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ.
Patrol Report. Ngayon naman po, LRT Line 2. Ito yung linya na nasa Antipolo hanggang Recto, naglibreng sakay ng 2 araw. Ito ba ay fact or fake? Alamin sa report na ito. Bandang alas 7 ng umaga noong June 25 nang ipagbigay alam ng Light Rail Transit Authority o LRTA sa publiko na limitado lang ang magiging biyahe ng LRT2 line mula Recto Station hanggang Cubao Station dahil sa nangyaring technical glitch. Dahil dito, isang balita ang kumalat sa mga commuter na magkakaroon daw ng libreng sakay sa LRT2 sa loob ng 2 araw dahil sa nangyaring aberya. Totoo nga ba ito? Alamin yan dito sa Fact or Fake. Alamin mo na kung tama o mali, kung totoo o hindi. Bawalang peke. DWIZ, fact or fake. Umaga noong June 25 nang ianunsyo ng LRT2 sa ilalim na kautusan ni LRTA Administrator Attorney Hernando Cabrera at Department of Transportation of DOTR Secretary Vince Dizon ang pagpapatupad ng libreng sakay sa nasabing istasyon sa loob ng 2 araw simula June 25 hanggang June 26. Ayon sa post, ito ay dahil sa nangyaring aberya at pagkakaantala ng biyahe sa LRT2 dahil sa technical glitch. Bukod sa libreng sakay mula sa istasyon, ipinag-utos din ng DOTR mula sa ilalim ng kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na siguraduhin ang tuloy-tuloy na transportation services sa publiko, ang pagbibigay ng libreng bus rides mula Antipolo Station hanggang Cubao Station o mula Cubao Station hanggang Antipolo Station. Naghatid din ng shuttle van ng LRTA ng mga pasahero papunta sa Cubao Station. Samantala, humingi naman ng pasensya si LRTA Administrator Attorney Cabrera sa mga pasahero dahil sa aberyang ay dinulot ng naging problema sa 2 transformers sa Santolan at Anonas. Kung kaya ang balita na nagbigay ng libreng sakay ang LRT2 line sa loob ng 2 araw ay isang fact. Para sa Fact or Fake, Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag magpapaloko, huwag magpapagancho, huwag magpapaskam. Bawal! Bawal ang peke. DWIZ, fact or fake. Ronda Pilipinas. Ngayon naman, Alex Ayala pasok na sa quarterfinals matapos magretiro ni Ostapenko dahil sa injury. Sports News mula kay Boss. Good morning, Ian Articona. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Magpapatuloy sa quarterfinals si Alex Ayala matapos magtamo ng injury si Latvia's Elena Ostapenko sa round of 16 sa Eastbourne Open. Nanguna si Ostapenko sa unang set na may 6-0 pero bumawi si Ayala sa ikalawang set na may 6-2 at nangunguna na sa third set sa 3-2 na magretiro si Ostapenko dahil sa kanyang ankle injury. Ayon kay Ayala, I wish her a speedy recovery at naibahagi rin niya ang pasasalamat niya sa pagkakataong maglaro muli sa maganda at prestihiyosong tournament. Bago ito, mabilis na natalo ni Ayala si Lucia Bronzenti sa unang round ng main draw. Ngayong quarterfinalist na si Ayala, nag-aanda na siya para sa kanyang susunod na laban at patuloy na kinakatawan ng Pilipinas ng buong galing. At yan ang aking sports news. Ian Articona, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store. You can watch it also on arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Ronda Pilipinas. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Ricky Reyes at Rene Salud hindi pabor sa same-sex marriage. Showbiz Spotlight mula sa kamukhang kamukha ni Whitney Houston na si Virginal Anton. Para sa aking balitang showbiz, Noto Soji Bill. Ito ang star na dalawang LGBT icon na sina Ricky Reyes at Rene Salud kaugnay sa panawagan na may sa batas ang sexual orientation and gender identity expression equality o Soji Bill. Sa interview sa dalawa, sinabi ni Mama Rene na kung ang habol lang naman sa pagpapakasal ng same-sex ay para sa legalities o paghahati ng kayamanan or properties, ay pwede na mag-usap na lang at maging partner na lang sa naturang aspeto. Ayon naman kay Mother Ricky,
Ricky. Ibigay na raw sa babae at lalaki ang pagpapakasal at wag nang pakialaman ang gawa ng Diyos dahil isa na raw itong matatawag na overboarding at hindi na raw tama. Sinabi pa ni Mother Ricky na kahit na anong gawin sa mga bakla, bakla pa rin umanong matatawag ang mga ito at kahit gilingin man ang mga bakla, lalabas pa rin baklang hamburger at walang pagbabago. Sinigundahan naman ito ni Mama Rene dahil ang problema umano sa mga bakla ngayon, masyadong entitled. Para naman kay Mother Ricky, tama na ang pagtotolerate ng publiko sa mga bading dahil more than acceptance na raw ito dahil hindi raw pare-pareho ang pagtanggap ng tao sa mga bading, mayroong tanggap at mayroong hindi, kaya't dapat umunong ibagay sa tamang sitwasyon ang lahat. At iyan nakibalita ang showbiz para sa impilang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store. Visit bingoplus.com to learn more with Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, make it fun. Ronda Pilipinas. Lamang doon, saglit lamang doon sa susunod na programa, may inahabol lang tayo isang live report. May nagaganap daw po ngayong rally dyan sa Maynila. Kuha tayo ng update mula kay Patrol 5, Aya Yupanco. Kuyang Aya, anong update dyan sa rally na nagaganap? Nagpapatuloy pa rin ang kanilang programa dito sa Maria Clara Recto sa tapat ng UE. Sapagkat hindi sila pinahintulutan ng Manila Police District na makalapit ng Mendiola mula sa kanilang pagmamarcha mula riyan sa Moraita. Pagsapit dito sa harapan ng UE, ginawa ng mga membro ng LGBTQ plus binuwag yung barikada, yung bakal na barikada na mayroong bagwan, nakagawan. Kaya dahil dyan, nagkaroon ng sakitan sa magkabilang panig sa mga rallyista at itong mga kagawad ng Manila Police District. Hindi sila pinahintulutan makalapit ng Mendiola, kaya dito na lamang nila pinapatuloy ang kanilang programa. After nung agawan ng barikada ng pulis at mga rallyista, ang lalakas ng pangatawan ng mga akala mo babae sila, babae pero nakikipag-agawan doon sa barikadang bakal sa mga pulis, nakagawad ng Manila Police District. At sa ngayon, sa kabila ng pagbuhos ng malakas na ulan dito sa aming kinaroroonan ngayon sa Clara Recto sa Luzon, Manila, ay pinapatuloy pa rin ng mga rallyista ang kanilang programa. Ang kabayan pa mga magkaganapan, tumatawa number 5, Aya Yupanco para sa Permanente ng Lakas, DWIZ, nababalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. At bago po tayo magpaalam, tayo magpatama quote of the day. Walang imposible sa taong determinado. Always be determined at magpursige palagi. At iyan na po ang mga balitang itinampok sa Ronda Pilipinas. Ang tabayanan, ang susunod na programang Yes Yes Yo Topacio, kasama si Attorney Ferdy Topacio at syempre si OG Ahoy, Miss Juvie de Guzman. Maraming salamat Pilipinas. Ako po ang naging tagapagbalita sa ngalan ni Dennis Santinon Jr. Mamaya tayo alas 4 hanggang alas 5 News Scoop at samahan nyo kasi Senyor Balita alas 3 ng hapon. Ako po si Darrell Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.